Daming laman, oh. Ito yung mga yero na ito, mga luma. Ilalagay natin doon sa ilalim ng net. Kasi tinutuka nila mga kaparmers, doon sa pinakailalim. Napupunit dahil manipis yung ating net. Sa agay ang gold mga kaparmers. Hinahanap-hanap ng ating mga native na manok mga kaparmers. Nahalata ko sila. Sabi ng isa, gusto ko pa. Ayan. Tira na brada. Salubong. Ito ang inyong snack. Yung lamesa mga kaparmers, binaba natin dahil hindi umaakyat yung pato, hindi umaakyat. Yung mga gini, hindi umaakyat. Kawawa naman pag hindi sila nakakain. Pero ang lalakas kumain mga kaparmers, sila yung hari dito sa loob. Dahil alas 3 pa lang, ito lang muna ang snack. Snack, oh. Dami, oh. Daming laman, oh. Nakita ko sa mga nag-aalaga ng mga maliliit na isda, palaka, yung mga anay na puti na yan mga kaparmers, yan po ang kanilang pinapakain. Hinihiwa, tinataktak sa tubig. Sa mga palaka naman, pag maliliit pa, yung maliliit pa mga kaparmers, hinihiwa-hiwa, tapos inilalagay. Uso nilang dinadagot ng kanilang dila. Paano ko ito maghihiwa kung nandyan kayo? Hiwain muna natin. Doon muna kayo. Nako, may matitinula sa inyo. Ayan, daming laman, oh. Naalala ko lang ito mga kaparmers kasi nakikita ko ito sa aking mga lolo sa una. Ito yung kanilang ginagawa pag nakakita sila ng bahay ng anay. Dalawang klase kasi yung anay mga kaparmers. Mayroon yung nasa ilalim sa lupa, yung tinatawag na bahay ng nuno sa punso. Yun yung bahay ng anay. Itong klase ng anay mga kaparmers, mas malinis ho ito dahil nasa taas ito ng mga kahoy mga kaparmers nagbabahay.
Hirap mga kaparmers maghiwa oh. Dahil may hiyo. Ayan. Dito ko sa taas. Oh. Dami nga naman. Dalawa lang yung ating kinuha doon sa gilid ng ating daanan. Actually, napakarami. Diyan sa malapit sa mga kawayan na yan, mga kaparmers. Naglalaglagan. Ayan o. Pinapakain niya ng palaka, mga kaparmers. Mga maliliit na isda. Pwede yan. Daming laman o. Oh, grabe. Tiba-tiba. Ayan na nila dito. Ito. Ayan. Ayan. Ito, malapit na itong magpaangkas siguro dahil ito yung malaki. Darag. Bukas nilang kumain. Nag-aaway yung dalawa. Oh. Kung sinong matapang sa inyo, matitinola kayo kung sinong matapang sa inyo. Tandaan nyo, kung sinong matapang, yan ang mauna. Sa mga lalaki lang mga kaparmers. Pero sa mga babae, wala ho tayong kakatayo. Kasunod ng kanilang snack, preparation para sa kanilang pagkain. Para sa ating mga kaparmers, na mga expert sa pag-aalaga ng manok, ano ba yung pinakamaganda or ano yung ideal na tamang oras sa pagpapakain ng mga manok? Morning at saka hapon. Hingi ako ng advice sa inyo. Diyan kayo, dito kayo. Grabe. Grabe oh. Busy ang lahat. Yung mga Muscovy duck natin mga kaparmers, behave lang. At saka yung ating Guinea. Maarte kasi yun mga kaparmers. Pag hindi pa kilala masyado ang tao, hindi lumalapit. At napakaingay. Once na makilala na tayo, lalapit na yan at hindi na yan mag-iingay. Pero pag ibang tao na hindi kilala, napakaingay. Grabe oh. Tiba-tiba oh. Nahuhulog. Dami yun. Ayan mga kaparmers oh. Kung mayroon lang puti na tila, makikita nyo kung gaano karami yung laman. Iwan ko lang kung nakikita sa camera. Enjoy oh. Kahit hindi na nga tayo magbigay ng pagkain mga kaparmers, busog na yan oh. Ayan mga kaparmers, pag naubos nila yan, tapos bukas ng umaga hiwain natin, mayroon pa yan sa ilalim kasi may mga butas pumapasok sila. Itong part na ito, yung labas, yun lang ang makakain nila. Yung sa loob, hindi na masyadong makain dahil pumapasok. Yung iba kinakaskas ng paa nila para lumabas.
Nag-order tayo sa Jollibee ng bahaw. Yan ang pinakain natin sa ating mga alaga. Babad naman natin ng mga 10 minutes. Na sa ibabaw yung feeds lalim natin. 10 minutes lang. Tapos lamasin. Kaninang umaga mga kaparmers, marami yung puno ng saging na ating inilagay. Pero pagbalik natin mga kaparmers, ubos, simot lahat. Ibig sabihin, nagugustuhan nila yung puno ng saging mga kaparmers. Nagbabala kang bumili ng Black Astrolope, RIR at Decal Brown mga kaparmers. Ang presyuhan sa aking in-inquiran is nasa 1,200. Para sa inyo mga kaparmers, ano ba yung pinakamainam? Ang RTL mga kaparmers sa Decal Brown, Black Astrolope, RIR, 1,200. Kuridas lahat. Nasa almost 6 months na yon, sabi ni supplier. Taga-Samar yung ating bibilan sana. Pero ngayon, medyo nag-aalangan ako kung saan tayo magsisimula. Sa day old ba, week old, or sa RTL. Para sa inyo mga kaparmers, ano yung pinakamainam, good idea na pwede natin panimula at dagdag alaga dito sa ating munting farm mga kaparmers. Pero bago tayo mag-proceed dyan, gusto kong maitanim muna yung ating mga kalabasa, pipino, pakwan, kasi tamang tama yun. Paglipas ng mga 3 months, marami tayong ma-harvest ng mga organic na patuka na makukuha na natin dito sa ating backyard mga kaparmers. Kasama na yung papaya mga kaparmers. Dahil sabihin natin, yung ating mga seedling hindi pa na tatanim. Inshallah mga kaparmers, mapuno na ito ng tanim at puno na ng ating mga alaga. Okay na ito mga kaparmers. Sa maliit natin na feeds na hinalo at yung bahaw, ganyan na ngayong karami. Marami na mga kaparmers. Sobrado pa ito sa pagkain ng ating mga alaga. Meron pa silang breakfast na matitira. Para hindi man tayo makarating bukas ng umaga, early dito, mayroon pa silang matutuka. Ito tayo. Pagyan mo. Mga gutom na mga kaparmers. Huwag lang masyadong puno bawat kwarto. Ang hindi ko lang gusto pag ganito mga kaparmers, pag nahulog doon sa ilalim, hindi na mapupuntahan, hindi na matutuka. Bukas, i-limit natin yung ganyan ka baba. Meron nga isang kaparmers natin na nagsabi, mataas yung una nating ginawa. Tama ka kaparmers. Kaya binabahan ko kasi yung iba, hindi umaakyat, lalo na yung Moscow bidak natin. At yung 3 gini. Yung 3 gini mga kaparmers, masyado pang mailap.
Ito, iba yung trip niya mga kaparmers. Mas gusto niya pa yung anay kaysa sa pagkain. Bigay mo dun yung planggana na yan sa 3 Muscovy. Bigyan mo. Lagay mo lang dun. Para yung 3 na yan, kung ayaw nilang pumunta dito, pupunta dun. Dun sa pinakagilid. Ito yung iba yung trip ng isang inahin na ito. Dumalaga pala, hindi pa inahin. Mas nagustuhan niya yung anay. Tingnan nyo, kinakaskas. Gusto niyang palabasin yung mga anay. Pag kinakaskas niya, yung mga lumalakad na mga anay nahuhulog. Yun yung tinutukan nila. Merong isang kaparmers na kapag-advise sa atin, sabi niya, lagyan ng yero dyan sa paikot. Dahil minsan yung daga, ngangat-ngatin yan. Pag ninat-ngat, makakalabas yung ating mga alaga. Yan na boss. Nilagyan na namin. Maraming salamat sa inyong advice. Nag-aaway-aaway mga kaparmers. Babae sa lalaki. Oh. Nabusog eh. Gustong mag-practice ng kanyang pakpak. Lakas lumipad. Pag magitlog lang ito mga kaparmers ng 15-15 bawat isa, 45 na. Gawin natin inahin. Tapos paitlogin natin ng 10-10. Gawing inahin ulit. Napakarami sigurong pakainin yun mga kaparmers. Tama lang siguro yung mga 20 na inahin. So ayan lang muna mga kaparmers. Kami muna ay magsa-signing off. Dahil nga bukas pinagplaplanuhan namin ituloy yung aming triangle house. Yung dingding kasi nga baka ma-approve na yung aming pagpapakabit ng electricity. Once nakabit na yung electricity, darating ang ating shredder, mabilis na yung trabaho natin. Kami muna iuwi para makapagpahinga dahil alas 4 pala ng umaga bukas, kami ho ay gising na. God bless po sa inyong lahat at lalo na sa inyong mga mahal sa buhay. Mabuhay po kayo mga kaparmers.